Ito na nga ang part 3 ng paglilibot namin dito sa may bayan ng Pangasinan. Ngayon naman, ang ruta namin ay 100 Islands. Grabe, hindi ko talaga akalain. Yung dating pinapanood ko lang sa TikTok at sa Facebook ay mararating ko rin pala balang araw. Isang napakasayang alaala ang iwanan sa akin ng 100 Islands. Ito nga pala ang tinaguriang The Gem of the North ng Barangay Lucap, Alaminos City, Pangasinan. Pero bago nga lahat, gusto ko munang ikwento sa inyo paano nga ba kami nakapunta rito. Dahil nga sa kakatiha makagala at makapagdagat, isang travel and tour company ang kinontak namin. Ito nga ang Amazing Adventure PH, nakilala ng subok at maaasahan na travel and tour company. At siguradong hindi ka may scam at ang kapalit ay lubos na kasiyahan. Kasama ang Amazing Adventure PH. By the way, proceed na nga tayo sa mga kaganapan bago pumunta ng 100 Islands. Up. Day 2. 100 Islands. Ay na mga tutor. Babae nga naman. Ano mga nagtutor to? May mga topa ka mo. Let's go. Mula nga pala dito sa may aming accommodation sa may Bulinaw ay nag-travel kami ng almost 2 hours papunta ng Alaminos, Pangasinan. Grabe, sobrang layo din pala at sobrang lawak din pala ng bayan na to. At makalipas nga mga ilang oras sa pagbiyahe ay nakarating na kami dito sa may port ng Alaminos. Dito nga pala kami sasakay papunta ng 100 Islands. At pagdating nyo nga rito ay siguradong aalokin kayo ng mga nagtitinda ng mga gamit na siguradong kakailanganin nyo pagpunta ng isla. At bumili nga ako dito ng salamin. Siyempre para malaya tayo makakita ng mga nakatupi sa isla. Charot. Dito nga pala sa 100 Islands na kahit malakas ang hangin ay pwede pa rin kayo makapunta sa isla dahil hindi naman lumalaki ang alon dito ng malaki at dahil na din nababasag ito sa pagtama sa mga isla. Kaya bago ito tumama sa pampang ay maliit at mahina na ito. Bago nga pala kayo sumakay at pumunta ng isla ay kailangan nyo munang bumili ng mga makakain nyo. Pwede naman kayo magpaluto at doon na kumain sa may Quezon Island. Bago nga kami sumakay ng bangka ay may konting briefing muna. Pa-briefing na. Kasi yung briefing ba yung ano, susutan ng brief? Ay, Hindi. ulo eh. Sumasakit lang ulo ko. Doon na lahat ng activities. Okay. Okay na. Okay na. On the spot. Ito si Kuya, yan yung tour guide natin. Yan guys, yung mga tour guide natin. Donation tayo. Siyempre sila nag-iikot sa atin. Yun na lang. Okay. Okay, tara. Sige na. Parada, wait just three. Business for one, parada. Ayun, kay Jimmy din. At pagkatapos nga ng mga ilang briefing at ilang paliwanag ay sumakay na kami rito ng bangka at ilang segundo na nga lang ilalarga na. Grabe, iba-iba ang nararamdaman namin dito. Merong kinakabahan, merong natutuwa, at merong ding ninenervyos. Siyempre nga naman, ano nga bang unang papasok sa isip mo pag nakapunta ka na ng dagat? Nandito nga yung pag-iisip na pagka lumubog ka, baka sakmaling ka na lang bigla ng pating. Pero wala naman daw nangyayaring gantong senaryo dito. Kaya safe na safe at hindi ka dapat mag-alala. At makalipas nga mga ilang minutong paglalayag, narating na namin dito ang una naming pupuntahan. Dalawang isla nga siya na nilagyan ng tulay sa gitna. Para sabay mo mapupuntahan kahit hindi ka na magbangka. Medyo challenging at nakakahilo nga ang pagtawid dito sa mga ganitong tulay dahil gawa ng alon. At kung hindi ka marunong lumangoy, nakakabahan at matatakot ka talaga. Pero hindi ka naman basta-basta malalaglag dahil merong harang yung sa gilid. At saka sigurado naman makikita ka kaagad ng mga nagbabantay. Dito nga pala papunta kami doon sa may helipad. Dahil doon kami unang dinala ng coordinator namin. Sobrang solid at sobrang ganda daw ng view doon. Kaya doon niya kami unang niyaya. Mula nga dito sa baba natatanaw na namin ang aming pupuntahan. At bago ka nga pala umakyat ay may mga nagtitinda ng mga sari-saring seafood. Merong talaba, merong suso. At meron din naman mga limango. Pero sa part na to, hindi nga kami bibili dahil gala lang talaga ang habol namin dito. At binabudget din namin yung mga perang hawak namin. Para kahit papano naman may madalang pasalubong. At makalipas nga ilang minutong paglalakad, narating na din namin ang tuktok. Ito punta kami sa may helipad. Kaya nga helicopter, man. Helipad. Woohoo! Ano ba makatunganda nila? Alin? XP. Yung hayaan mo na.
Hindi ata yun. Panalo, ano bang pamagat nun? Basta yun na yun. Si, aabot ka pa sa laro. Pagdating ng helicopter natin. Sige, halika. Malapit na. Asan na? Asan na helicopter? Investment sa buhay. Huwag ka mong hinayang sa gastos. Kung gantong alaala naman yung mabubuo mo, men. Diba? Pagkatapos nga namin mag-sightseeing at mag-picture taking, bounce na kami sa pangalawang rutang pupuntahan namin. Ang pupuntahan nga pala namin isang islang kilala at madalas pinupuntahan ng mga namamasyal dito. Kaya pupunta kayo rito, isuggest nyo na pupuntahan nyo rin tong island na to. Medyo malapit nga lang pala ito sa unang rutang pinuntahan namin. Kaya mga ilang minuto lang yung biniyahe namin papunta rito. Pagdating mo nga sa Pangpang parang sasabog na kagad ng puso mo dahil sa napakalinis at napakalinaw ng tubig dito. Ito nga pala ang Governor's Island, ang dating pang VIP na isla. Ngayon pwede na kahit sino ang pumunta at naging pangmasa na. Pwede ka nga pala mag-zipline dito papunta sa kabilang isla. Medyo pricey nga lang pero hindi ka magsisisi. Pero sa pagpunta namin sa isla na to, wala talagang pagsisisi. Go the light upon your face. Like the sunrise I can't chase. Every glance feels like the sea. Endless tides keep pulling me. And when the world feels heavy, you move like summer skies, painting colors I can't hide. Somewhere in the waves I found you, like an island dream come true. Every life's a melody, every look's a mystery. I'm drifting closer, every time that calls your name. Somewhere in the waves I found you. Capture soft and free, like a film that plays in me. Every frame's a gentle song. I've been humming all along. Di ba, parang nakalutang ngayon. Pagkatapos nga namin sa Governor's Island, ilipat naman kami rito. Saan dito na kami nagtanghalian at nagpahinga. Napakasolid din pala ng spot dito. At sobrang pinong-pino ng buhangin dito na para bang ang sarap iuwi at ilagay sa aquarium. At dito na nga rin pala kami mag-umpisa magbabad at maligo. Di pare, ano yung tanong mo? Ano yung tanong mo ba? Yung ano naman. Hindi, kaya daw kasi maaalat yung tubig. Dati daw kasi, di ba, nagbabatuan daw yung mga gante. Kada daw ba tatamaan ng bato, naiihi. Napapahit yung mga Dito naglalaban. Dito naglalaban. Yung mga bato nila, yung 100 Islands. Kaya pala may Titan din. Oo. Maliit pa yung Titan eh. Nakasakay sa bangka kanina. Okay. 1, 2, 3. Nadie me dijo que dolía así. Mejor no me hubiera enamorado. Estaría mucho más feliz aquí, bailando con otra bien pegado. Pero estoy
aunque tenga ganas de llamarte, no lo haré. Voy a meter el celular en una copa para que tus estados no pueda ver. Y voy a beber. La noche está joven y la discoteca está llena, vamos a resolver. Paso a pasito, voy curando esta pena. Ya no te insisto, aunque por dentro duela. Paso a pasito, voy curando esta pena. Ya no te insisto. Okay, punta tayo sa pang-apat na destination. Baka yun yung banana boat, man. Yan nga, punta naman tayo sa pang-apat nating destinasyon. Ito na nga yung pinakang iniintay naming part. Nung una nga, ang balak namin ay mag-banana boat. Pero dahil nakita namin yung bilog na parang UFO, ay nagkasundo ang grupo na doon na lang lahat sumakay. Kasi parang mas masaya. Dahil habang tumatalbog-talbog ka, umiikot-ikot ka. Hindi nga lang pala banana boat or UFO ang activity nila rito. Meron nga din pala sila ditong zipline at snorkeling. Kaya kung pupunta ka rito na marami kang pera, sigurado mo susulit mo ang pagpunta mo rito. At dito nga nagre-ready na kami para sumakay sa may UFO. Halos lahat nga kami first time maranasan sumakay sa ganito. Kaya lahat kami grabe yung excitement ang nararamdaman. Kaya wag na natin patagalin to. Halina't panoorin nyo kami habang nakasakay sa UFO. And I think I might be falling in love, falling in love. And I think I might be falling in love, falling in love. I'ma say all I'm pull up that, play it back again. And I tell you say yeah, we that's any trend. Play it back again. I'ma say all I'm pull up that, play it back again. And I tell you say yeah, we that's any trend. Play it back again. I miss say all I pull up that. Play it back again. And I tell you say yeah, we that's any trend. Play it back again. Nandiyan yung mga video. Oo. Masa pumulat ng talbog. Dapat hindi ka umiigan. Kasi paalang tatalbogin. Mga isla na yun. At pagkatapos nga namin sumakay sa UFO, ilipat na mga kami sa kabilang isla kung saan may cave na pwede mong talunan. At pagkakadating namin dito, wala na kaming sinayang na oras, agad na kami mga nagtalunan. Mula nga dito sa taas kitang kita mo yung linaw ng tubig. Kaya maaakit at may inggan yung kang tumalon. Kuya, talo na! Akala ko kasama ka namin. Sige, talon din. 3, go. Sabi. Sige, talon na. Sabi. Ayun na. Sige na. Kali ka. Natapat dun sa ano ah. Sige, go Ate. Sige na. Isipin mo yung may mga utang sa'yo. Ato ayun oh. Sige, hindi, sige, patsubok. Ito ay lupa, ganun. Puta kayo. Kaya sabay tayo? Sige. Hindi ko kaya din eh. Ito pa eh. Ito mo na, ang dami nag-aantay. Nag-aantay kayo? One, two. At pagkatapos nga namin ma-experience tumalon, nagpunta na kami rito sa labas para magbabad. Dahil ito na nga pala yung huling islang pupuntahan namin. At mga ilang oras na rin uuwi na kami. Ito nga pala ang Marcos Island. Kilala rin sa white sand at meron nga lang konting bato. Isa nga pala ito sa pinakasikat at pinakamagandang island sa 100 Island. At pagkatapos nga namin dito magbabad, pack up na kami.
Ito nga pala yung pinakamahirap na part, yung pagkatapos mo magpakasaya at maging masaya ay sa huli lilisanin mo rin naman pala siya. Hugot yarn. Grabe, sobrang gandang experience ang naranasan namin dito sa Pangasinan. Nandito na nga pala ang pagtatapos ng video natin. Kaya salamat at sinamahan nyo ako mula part 1 hanggang part 2 at hanggang matapos ang video na to sa part 3. Kaya salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na travel vlog. Paalam! Thank you, Joel. Ingat.